sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyo at sa lahat ng nakatutok ngayon sa inyong programa. Ako si Honey, nasa mid to late 20s. Isang proud Bicolana at kasalukuyang nakatira dito sa Naga City. Silent listener and subscriber mo ako since 2021 at matagal ko nang gustong sumulat sa inyo. At eto nga, after 4 years ay nagkaroon na rin ako ng lakas ng loob na i-share sa inyo ang aking kwento na walang halong dagdag o filler. At hindi ako namimilit na maniwala kayo sa akin. Basta ang mahalaga lang ay na-entertain ko kayo at makapulot kayo ng aral sa kwentong ibabahagi ko sa inyo. Clairvoyant ang mama ko. Kaya madalas kapag may sinasabi na siya na bilin or out of the blue, yun na yun. Hindi na niya uulitin kasi alam na naming mangyayari kung ano man ang sinabi niya. Maalam din siya sa mga pamahiin. Bilang taga-probinsya siya. Nang tinanong ko naman siya kung nakakakita siya ng mga bagay na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Sinabi niya sa akin oo, nakakakita siya. Pero hindi niya sinasabi sa amin dahil ayaw niyang matakot kaming mga anak niya. Sa kabilang banda, kahit na may third eye si mama, ay wala akong nararanasang kababalaghan sa buhay ko. Not until 19 years old ako, taong 2017, nang pumunta kami ng kaibigan kong si Bea sa isang ukay-ukay dito sa Naga. Matagal ko na kasing hindi siya nakikita dahil busy kami pareho sa trabaho. Kaya naman nang magkita kami sa kanto isang umaga ay niyaya ko siyang mag-ukay-ukay. Oy Bea, may nakita kong ukay-ukay doon sa dulo ng kalye. Tara, tingnan natin. Baka may mga magaganda silang mga damit doon. Sabi ko habang inaayos ang buhok ko. Palaging makalat ang buhok ko sa umaga. Kaya nasanay na akong inaayos ito habang naglalakad. Sige, teka lang. Kailangan ko ng bagong damit para sa susunod na event namin sa office. Sagot ni Bea habang inilalabas ang cellphone niya. Naglakad kami papunta sa ukay-ukay na medyo natatago sa dulo ng isang malit na iskinita. Walang masyadong tao sa paligid kaya medyo tahimik. Nang makapasok kami, bumungad sa amin ang sangkatutak na damit na nakasabit sa mga racks. May iba't ibang kulay, tela at estilo. Napansin ko kaagad ang isang rack na may mga vintage na damit. Paborito ko kasi ang mga damit na may kakaibang disenyo. Papadudot, tuwang-tuwa kami kasi ang mura ng mga bilihin. Tig 100 pesos lang ang karamihan sa mga items. Tapos yung iba ay buy one get 5 pa. Hindi ko pa nga alam na may ganung ukay-ukay sa lugar namin. Habang naglilibot kami, napansin namin ang isang matandang babae na nakatayo sa isang sulok ng ukay-ukay. Suot niya ang isang lumang damit na para bang galing pa sa ibang panahon. Mukhang malinis naman siya pero may kakaiba sa paraan ng pagtitig niya sa amin. Parang sinusundan kami ng tingin niya kahit saan kami magpunta sa loob ng ukay-ukay. Oy Bea, napansin mo ba yung matandang babae doon? Tanong ko. Tinapik ko siya para makuha ang atensyon niya. Oo nga parang ang creepy.
Baka naman nagbabantay lang, ano ka ba? Pabulong na sagot sa akin ni Bea sabay tawa. Samantala hindi ko nalang pinansin ang babae at nagpatuloy kami sa pamimili. Marami kaming nakita ng mga magaganda at murang damit kaya nagdesisyon kaming bumili ng tig-5. Si Bea nakakita pa ng isang vintage na jacket na parang mamahalin kaya't masayang masaya siya. Ako naman ay pumukaw sa akin ng isang napakagandang itim na women's shirt. Maganda ang yari nito kasi branded at mukhang imported pa. Pwede ko tong suotin sa paglalakwatsa at sa pagsisimba. Kaya hindi na ako nagdalawang isip noon na bilhin yon kasama pa ng iba pang mga damit. Pagkatapos naming mamili, nagbayad kami sa counter. Nandun din ang matandang babae na nakatayo sa tabi ng cashier at parang binabantayan kami. Nang may abot na ng cashier ang resibo at mga pinamili namin, napansin kong nakangiti ang matanda at hindi ko alam kung bakit. Pero parang may kakaiba sa ngiti niya. Hindi ito isang pangkaraniwang ngiti at parang may tinatago itong sikreto. Pag-uwi ko sa bahay, dinala ko ang mga pinamili ko sa kwarto at inilatag sa kama. Medyo pagod ako at parang mabigat ang katawan ko. Pero naisip ko na baka dahil lamang sa init ng panahon. Nilaban ko kaagad ang mga damit na nabili ko kasama na nga yung itim na damit. Habang binababad ko ang mga damit sa tubig ay napansin ko na parang nagkulay pula ang damit. Nagtaka ako kasi yung ibang mga binili kong damit ay light ng kulay. Kaya alam ko kaagad kung may bahid ng dugo. Kaya ang suspetsa ko kaagad ay nanggaling ang tila dugo doon sa itim na damit. Siguro naman ay ketchup lang ito, sabi ko sa sarili ko sabay banlaw sa pajama. Hindi ko na lang pinansin yon at pinagpatuloy ang paglalaba. Pagkatapos kong ilagay sa sampayan ng mga damit ay pumasok na ako sa kwarto para magpahinga. Nang natuyo ang mga ito ay sinubukan ko mag-fit check, bagay naman lahat sa akin at kasya pa. Nagsuot ako ng pajama at humiga na sa kama. Hanggang sa nakatulog ako at hindi ko na naihubad pa ang itim na damit na nabili ko. Mahimbing ako natutulog pero nung bandang 3:00 ay parang may humila sa suot kong itim na damit kaya nagising ako. Pero Papa Dudut, pagbangon ko ay wala naman akong nakitang tao sa kwarto ko. Imposible naman ang mga kapatid ko kasi nasa kabilang kwarto sila. At saka ako lang ang mag-isa sa kwarto at walang makakapasok na iba kasi bago ako matulog ay sinasarado ko at nilalak ang pinto. Kaya naging palaisipan sa akin kung sino ang humila sa itim kong damit habang natutulog ako. Pero sa huli Papa Dudut nakalimutan ko na rin yon at nagpatuloy sa aking buhay. Sa kabilang banda siguro ay 4 o 5 beses ko ring naisuot ang itim na damit na yon pero napansin ko na sa kada suot ko yon ay bumibigat ang pakiramdam ko. Nawawalan ako ng energy lalo na pagsabit ng hapon o gabi. At saka yung feeling na may kasama ka kahit na mag-isa ka lang sa isang lugar. Basta ang creepy ng dating nun sa akin. Ganon pa man ay hindi ko na pinagsususpetsahan noon ang itim na damit na yon. At sa halip ay itinago ko na lamang ito sa aking cabinet at nakalimutan ko na ang tungkol doon. Pero simula noon Papa Dudut ay parang naging haunted house na ang bahay namin. Hindi mabilang na mga paramdam ang naranasan ko na masasabi kong nakakapanindig balahibo. Katulad na lang ng mga aninong biglang dumadaan sa harapan namin tapos may nagpapakitang babae sa panaginip naming lahat. As in same kami ng mga kapatid ko na napapanaginipan. Tapos minsan may mga naririnig akong nagsasalita sa kwarto ko kahit na walang tao. At saka bigla na lang bubulungan ka sa tenga pag matutulog ka na. Parang hinihingahan ka sa tenga ng malakas. Pero merong isa akong karanasan na masasabi kong pinaka-creepy sa lahat ng mga na-experience ko. Halos hindi na ako makagalaw sa kama noong maranasan ko yon. So ito na nga isang gabi natutulog ako sa aking kwarto pero sa pagkakataong yun ay nirequest ko kay mama na patulugin yung isa kong kapatid na babae para makasama ko. Buti na lang at pumayag noon ang kapatid ko. So yun na nga Papa Dudut, natulog ang kapatid ko sa kamang inilatag niya sa kwarto. So ganito setup namin na matulog. Nasa kanan ako at nasa kaliwa siya.
Yung paanan namin ay merong malaking cabinet, so forma ng tulog namin ay nasa harap yung malaking cabinet. Pero natulog na agad ako mga 10 PM. Pero parang iba na ang pakiramdam ko noon. Nanlalamig na yung buong katawan ko kahit nasarado naman lahat pati bintana. Ngunit hindi nagtagal ay nakaidlip na ako. Pero lumipas siguro ang ilang oras ay bigla na lang akong nagising at parang nawala ako sa sarili. Ilang minuto din akong natulala noon. Buti na lamang at nagising din ang kapatid ko at napansin niya akong tulala. Kaya tinulak niya ako sa braso. "Uy Ate Honey, anong nangyayari sa'yo?" Bigla naman akong natauhan ng mga sandaling yan at napansin ko agad ang takot sa mukha ng kapatid ko na tawagin na lang natin sa pangalang Sugar. "Nakakatakot ka naman ate. Bakit ganun kang makangiti sa akin kanina, parang sinasanibang ka ng demonyo?" Sabi pa niya sa akin. Talaga Sugar?" Hindi ko makapaniwalang sabi sa kanya. "Oo ate, okay ka lang ba? Ikaw pa ba yan?" Naniniguradong balik niya sa akin. Siyempre naman ako to. Sa puntong yon ay napahagikik na lamang ako. Pero deep inside ay nakaramdam talaga ako ng kaba ng mga sandaling yon. "Alam mo Ate Honey, napapansin ko parang nagiging haunted house na tong bahay natin. Alam mo ba, madalas kong makita dati na kapag wala ka sa kwarto mo may babaeng palakad-lakad dito sa kwarto mo. Parang nanggagaling siya dyan." Sabi ni Sugar sa akin habang tinuturo ang cabinet na nasa paanan namin. "Huwag ka namang manakot ng ganyan Sugar," saway ko sa kapatid ko. At sa halip ay inaya ko na lamang siyang matulog ulit. Unang natulog si Sugar habang ako ay nanatiling nakaupo doon sa aking kama. Mamayang kaunti ay napatingin ako sa aparador na may kawang sa gitna at nakita ko mismo na mayroong nakasilip na mata at mga ngipin na nakangiti. Hindi ko pinansin at sa halip ay lumihis lamang ako. Pero hindi rin ako nakatiis at binuksan ko yung ilaw at naglakas loob akong isarado ng maayos yung cabinet na may malaking kawang. Tinulak ko yung kawang nang hindi tumitingin sa loob at pasimpleng tinalian ko ng damit sabay kuha ng cellphone sa ilalim ng kama. Tapos ay napatingin ako sa orasan nito. 3:45 AM pala noong time na yon. Mas lalo kong kinabahan dahil nag-sink in sa akin na demon time yung mga oras na yon. Kaya dali-dali akong humiga katapat ng cellphone ko tapos ay nag-pray lamang ako nang nakahiga mga ilang minuto hanggang sa hindi ko na namalayang nakatulog na ako. Pagdating ng umaga, kapatid ko na mismo ang nagpaalala at ang sabi niya sa akin, "Buisit ka ate, yung mukha mo kagabi nakakatakot ka." Napailing na lamang ako noon. "Oo nga parang nakangiti ako sa iyo noon no?" Sabi ko na lamang habang inaalala ko yung nangyari sa akin kagabi. "Nakangiti ka sa akin kagabi. Tapos lumalaki ang mata mo. Yung black mo sa mata malaki. Visit ka. Hindi na ako tatabi sa iyo mamaya ha." Ang sabi pa ni Sugar sabay tawa. Doon ay bumalik na naman ang takot sa dibdib ko dahil naalala ko yung nakita ko sa nakabukas na aparador kagabi. Kung ako yan, sinipa ko sa mukha yang si Honey. Sabi naman ni kuya kong si Coco. Grabing kantsawan ang sumunod sa aming magkakapatid. Pero ako hindi ko alam kung paano ko i-explain sa sarili ko yung mga naramdaman ko that time. Kumbinsido na akong sinapian ako ng gabing yon pero sa halip na mamuhay sa takot ay sinikap ko pa ring magtapang-tapangan at baliwalain ang nararamdaman kong takot sa dibdib. Samantala noong panahon pa lang yon ay meron akong naging boyfriend si Gerald. Noong panahon yon ay 6 na taon na kaming magkasintahan. Actually since 13 years old pa lamang ako ay boyfriend ko na siya. Ngayon ay 19 na ako at going stronger pa rin kami. Anyway, half Chinese si Gerald at sobrang tahimik nito maliban na lamang kapag kasama niya ako na isang madaldal. Anyway, inaya ako ni Gerald na magpunta kami sa Baguio at bago ako pumayag ay nagpaalam muna ako sa mga magulang. Dahil kilala naman ang parents ko si Gerald at aprobado naman sa kanilang relasyon namin, ay pumayag naman sila kaya natuloy kami sa Baguio para mag-celebrate ng aming 6th anniversary.
habang nagbabalot ako ng mga susuotin kong OOTD dahil 3 days kami sa Baguio. Nakita ko yung itim na damit na nabili ko sa ukay-ukay. At dahil sa nakalimutan ko na ang kababalaghang bumabalot sa damit na yon ay isinama ko yon sa impake. Pagdating naman ng hapon ay tumungo ako sa mall para bumili. Samantala favorite color ni Gerald ang black. Pero kaming dalawa lang ang may alam. Hindi raw kasi gusto ng mga Chinese ang hindi masigla na kulay. Hindi rin naman alam ng pamilya ko kung anong kulay ang gusto ni Gerald kahit na si mama. Kinagabihan bumili ako ng itim na damit para iregalo kay Gerald. Biglang tumawag si mama at ang sabi niya sa akin, "Nak, huwag mong ibigay kay Gerald yung damit na itim." Siyempre magugulat ako. Hindi ko naman sinabi sa kanya na binilhan ko ng itim na t-shirt si Gerald. Tinanong ko siya kung bakit. Sagot niya, "Sumunod ka na lang sa pamahiin, wag nang makulit." Pagkatapos ay binabanan niya ang phone. Hindi ko sinunod ang sinabi ni mama at ibinigay ko rin kay Gerald ang damit. Hindi naman kasi ako naniniwala sa pamahiin at wala naman akong alam na bawal ang magregalo ng itim na damit. Wala rin namang nangyari pagkatapos noon. Hanggang sa tumawag si mama sa akin bandang 9 PM. Sabi niya, "Binigay mo kay Gerald yung itim na damit, no?" Hindi ako makasagot at para bang guilty ako. Kasi oo, ibinigay ko. Tahimik din kami ng ilang minuto bago siya nagsimula ulit. "Umindi ka kay Gerald. Huwag muna kayong umalis dyan sa tinutuluyan ninyo. Baka sa hukay ka pa isama," sabi ni mama. Natakot ako syempre kasi marami kaming plano ni Gerald na pupuntahan kinabukasan. Pagsabit naman ng umaga inunahan ko ng maligo ang boyfriend ko noon habang siya naman ay naghahanda ng kanyang dadamitin. Plano na kasi naming doon na lamang sa labas mag-almusal tapos ay maglilibot na kami sa buong Baguio. Nang matapos akong maligo ay agad ako naghanap ng gagawin kong OOTD sa aking bag. At nakita ko nga yung itim na damit na binili ko noon sa ukay-ukay. Dahil maganda ito at mukhang bago pa ay yon ang plinansya ko. Samantala nang matapos naman si Gerald na maligo ay nagreklamo siya sa akin noon na hindi raw kasya yung black t-shirt na binili ko sa kanya. Sa halip ay nagdamit siya ng kulay yellow na shirt na may tatak pang Baguio. So yun nga papadudot, lumabas kami ni Gerald at tuwang-tuwa pa nga siya sa damit ko kasi ang ganda raw. Para daw akong model. Tapos ay naglakwat siya na kami. Bigla namang tumawag si mama sa akin at nagulat ako sa kanyang naging response sa akin. "Anak, hubarin mo yung itim na damit na suot mo," aniya. "Paano niyo po nalaman na itim ang suot ko?" Nagtatakang tanong ko pa sa kanya. "May sa demonyo ang itim na damit na suot mo. Hubarin mo kasi kung hindi ay kukunin ka niya." Naibulalas ni mama sa kabilang linya. Hindi naman ako nakasagot noon sa sinabi ni mama at saka biglang naputol ang linya. Mamayang kaunti nakita ko na sa malayo ang isang truck na nawala ng preno at tutumbukin kaming dalawa ni Gerald. Nakita naman agad yon ng boyfriend ko kaya itinulak niya akong palayo sa kanya. Ang nangyari tuloy ay siya lang ang nasagasaan ng truck na kinalaunan ay bumangga sa isang sari-sari store. 4 ang patay noon, papadudot. Kabilang na si Gerald. Samantala ay sobra akong nagdalamhati ng mga panahong yon, papadudot. Nasa punerarya ako noon at inaasikaso ko ang pagbiyahe ng bangkay niya sa Naga. Na-inform ko na rin ang pamilya ni Gerald at pamilya ko. Naiiyak naman si mama noon na sinabi sa akin na ako dapat ang mamamatay dahil sa sumpang dala ng itim na damit na suot ko. Pero tinubos yon ni Gerald. Dahil naman sa nangyari agad kong nagpalit ng damit at sinira-sira ko yung itim na damit na nabili ko sa ukay-ukay. Sa kabilang banda 5 araw ang lamay ni Gerald bago siya inilibing. Sa 5 araw na yon ay nasa funeral house ako. Doon ako natutulog at halos ako ang nag-asikaso sa mga bisita. Hindi rin ako masyadong nagsasalita kahit sila mama ay hindi ko masyadong kinakausap. Pagkatapos ng libing ni Gerald, umuwi kami kaagad ni mama, daddy at kapatid kong si Sugar. Hindi naman nakasama noon si Kuya Coco sa libing ni Gerald dahil may pasok siya
sa trabaho pero nakasama naman siya kinagabihan. Natapos kami maghapunan nang wala ni isa sa amin ang nagsasalita. Naiwan kami ni mama sa kusina dahil naguhugas ako ng pinggan at siya naman ay nag-aayos ng ref. Nasaan na yung itim na damit na suot mo nung naaksidente kayo ni Gerald? Usisa ni mama sa akin. Wala na po. Sinira at itinapon ko na po doon sa Baguio bago ako umuwi dito sa Naga. Sagot ko. Kaya pala napuno ng kababalagan ang bahay natin noon dahil sa damit na yon. Kaya pala sa tuwing naglilinis ako ng kwarto mo ay napapatitig ako sa aparador at may nagpaparamdam sa akin sa loob nito. Kwento pa ni mama. Anong itsura ma? Usisa ni Kuya Coco. Babae ang itsura niya pero alam kong hindi siya ligaw na kaluluwa. Isa siyang diablo. Siya ang pumatay kay Gerald. Malungkot na wika ni mama. Pasensya ka na honey kung huli ko nang na-realize yon. Akala ko nung una yung binili mong itim na damit kay Gerald. Iba pala ang tinutukoy ng guardian ko. Malakas yung kapangyarihang buwabalot sa damit na yon. Dagdag pa niya. Sumingit naman si Sugar sa usapan. Ma ano? May multo rin sa bahay? Umiling na si mama bilang sagot. Wala na, tahimik na ang bahay. Dagdag pa niya. Nakahinga kaming lahat nang marinig ko yon. Pero syempre hindi natapos ang lungkot ko. Dahil namatay yung lalaking pinakamamahal ko. Siyang nagsakripisyo. Utang ko kay Gerald ang buhay ko. Papadudot makalipas ang 1 taon simula nang mamatay si Gerald ay naka-move on na rin ako. Pero hindi na ako nag-boyfriend dahil wala pa sa plano ko. Although may mga nanliligaw sa akin hanggang sa nakatapos na ako ng pag-aaral at nagkaroon ng maayos na trabaho dito sa Naga City. Masaya na rin ako kasi kasama ko pa rin ang pamilya ko. Lalo na ang mga magulang ko na todo ang suporta sa aming magkakapatid. So yun na nga, ito lamang ang maibabahagi ko sa inyo. Kung tatanungin ninyo sa akin kung paano nagkaroon ng sanib ang itim na damit na yon, ay hindi ko rin po alam. Basta ang aral na napulot ko sa experience kong ito ay huwag akong basta-basta bibili ng segunda manong gamit, lalo na't hindi ko alam kung sino ang previous owner nito. Hindi natin masasabi, baka yung patay na pala yung previous owner ng itim na damit na yon. O baka naman nagamit ang itim na damit na yon sa kulam o pagtatawag ng diablo. Ewan ko po at wala na rin akong balak pang alamin ang history ng itim na damit na yon. Ang mahalagay wala na yon sa gamit ko. Hanggang dito na lamang Papa Dudut at maraming salamat at sana'y mapili mo rin po itong itampok sa iyong channel. Magandang gabi na rin sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Honeybee, Cortesano ng Naga City. Maraming salamat Honey sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Dahil sa hirap ng buhay ngayon ay marami talaga sa atin ang pumapatol sa mga ukay-ukay, lalo na kung ang goal lamang natin ay magkaroon ng disenteng damit o pang OOTD o pang selfie. Ganun pa man ay may mga risk sa pagtangkilik sa mga segunda manong damit at kagamitan. Ayon nga sa mga sabi-sabi, ang mga ukay-ukay na binebenta ay galing sa mga taong may sakit o sa mga yumao. Sa pag-aaral na ginawa ng ilang eksperto, lumalabas na ini-import sa ating bansa bilang donasyon o pasalubong ang mga damit na ibinebenta sa ukay. Kaya naman walang nakakaalam kung ang may-ari noon ay buhay pa o nakalibing na. Ayon din sa kanila ay maaaring makakuha ng sakit mula sa paggamit ng ukay, gaya ng mga skin disease at allergy. Sa kabila ng mainit na pagtangkilik sa merkado, ang industriya ng ukay ay isa ring uri ng smuggling, kaya naman illegal ito sa ating bansa. Hindi kasi dumadaan sa tamang proseso ang mga ito at pinupuslit lang. Nakasaad pa nga sa Republic Act 4653 na bawal ang mag-import ng mga used clothing o ukay-ukay. Ang sinumang mapatunayang lumabag sa batas na ito ay magmumulta. Upang mas maging ligtas sa pagbili ng ukay, may mga bagay na dapat isaalang-alang. Una ay siguraduhing malinis ang mga damit bago isuot sa pamamagitan ng pagbabad sa mainit na tubig at paggamit ng disinfectant at malalakas na detergent upang matanggal ang anumang bakterya o virus.
Sakaling may pangamba sa pinanggalingan ng binili, may paraang ibinahagi ang ilang naguukay. Kaya dapat binubudburan ng asin bago gamitin. Pampaalis ng familiar spirits. Mahilig din akong bumili ng ukay at nilalagyan ko ng asin bago gamitin. Wika ng ilan sa mga suki ng ukay-ukay. Nakaayon din ito sa misugi, isang tradisyon ng mga Hapon kung saan ang asin ay ginagamit pang tanggal ng maruruming espiritu. Maging mapanuri din sa pinagmula ng mga damit at iwasan ang pagbili mula sa mga tindahang hindi sumusunod sa tamang proseso ng pag-angkat dahil maaaring hindi legal ang kanilang pagbebenta. Hindi may pagkakailang isang abot kayang alternatibo para sa mga gustong makatipid ang pagbili ng damit ng ukay. Gayunpaman ay mahalagang maging maingat sa pagbili dahil sa mga posibleng panganib na dala ng mga second-hand na damit mula sa kalusugan hanggang sa kakaiba at hindi may paliwanag na karanasan. Bagamat hindi lahat ay naniniwala sa mga kakaibang kwento tungkol sa ukay-ukay, mas mainam ng sigurado sa kaligtasan. Huwag kalimutan hanapin ang Kaistorya Horror YouTube channel. Ganon din ang Gianna Vlogs, ang aming weekly family vlogs. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanap mo ba'y manok na masarap? Lechon manok na lagi niyong babalik-balikan. Let's go na magpatumpik-tumpik pa. Siguradong enjoy lahat sa kapagkainan. Papadudod, lechon manok, iba ang lasa, iba ang sarap. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.